Pinagbigyan lang namin yung INC eh. Kapindado na naman. Peaceful rally daw eh. Kaya pinagbigyan namin. Ayan na naman kami, nantala na naman kami. Nagantala na eh. Putya. Gusto na nga namin, ano na to eh. Ratatatat na lang eh. Gusto na natin to. Gawin. Si Marcos, i-terminate na natin. Yes, hindi resign. Hindi lang resign. terminate. May option pa siya eh. Ayoko mag-resign. Inan nyo, ayoko mag-resign. Totoo yan. Hindi. Dapat yon terminate natin si Marcos. Si Marcos. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Nakuha ng GMA News ang liham na ito mula sa isang reliable source sa kampo ni Ramil Madriaga. Gagamitin lamang si Marcos bilang political tool. Pagkatapos daw manumpa sa tungkulin ni VP Sara noong taong 2022, sinabi ng dating Pangulo sa isa namang pulong kasama si Madriaga at ilang retiradong general, ang plano niyang alisin sa pwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan. Uupo bilang Pangulo ang anak niyang si Sara Duterte at maaari pa rin itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Dagdag pa raw ng nakatatandang Duterte. Alam daw ni Pangulong Marcos na bababa siya sa pwesto sa 2025 at ibibigay ito kay VP Sara. Kwento ni Madriaga, bago mapatalsik si Marcos, magkakaroon ng mass resignations ng government officials, mga rally, pagpaslang ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience at pagsalakay sa Malacanang Palace na mga kinuha nilang mga grupo at individual. Ito raw ang assignment ni Madriaga, ang mag-recruit ng mga makikibahagi, kabilang ang mga kriminal at kahit mga sindikato. At kapag nagkakagulo na, ito raw ang magiging daan para magsagawa ang militar ng kudeta. Kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si Marcos o mag-excel sa Amerika, papatayin daw ito.